May sumpa nga ba talaga ang Hope Diamond? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang diamanteng napakaganda pero sinasabing malas daw kapag napunta sa iyo. Ang Hope Diamond. Ano nga ba ang misteryong nasa likod nito? Malas ba talaga? Pag-usapan natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Blue Sapphire 27. Salamat sa suggestion mo at shoutout sa mga Pinoy dyan sa England. Class, isipin ninyo ito. Paano kung may isang diamante na sobrang mahalaga na halos hindi mo mabili kahit ibenta mo ang buong barangay ninyo? Pero may kapalit. Kapag napunta raw ito sa iyo, may namamatay, may nalulugi, may nasisiraan ng buhay, may nawawalan ng lahat. Parang chain message. Ang kaibahan lang ay totoong diamante, ang Hope Diamond. Sa unang tingin, maiisip mo, ano namang meron dito? Class, hindi ordinaryong bato ang Hope Diamond. Isa ito sa pinakasikat na blue diamond sa buong mundo. May kakaiba itong malalim na asul na kulay na parang dagat sa gabi. At kapag tinapatan ng ultraviolet light, naglalabas pa ito ng mapulang glow. Parang may sariling special effects budget. Dahil dito, marami ang nagsasabing parang hindi ito normal na diamante. At dito, nagsimulang lumakas ang mga kwento tungkol sa sumpa. Bago pa ito naging Hope Diamond, nagmula muna ito sa India, partikular sa mga sikat na Golconda mines. Noong sinaunang panahon, hindi lang basta alahas ang tingin ng mga tao sa mga diamante. Para sa marami, sagrado ang mga ito. May mga paniniwala na ang ilang diamante ay nagtataglay ng banal na kapangyarihan. Ayon sa isang sikat na alamat, ang diamanteng ito ay dating nakalagay sa isang rebulto ng Diyos sa isang templo. At nang tanggalin daw ito, doon nagsimula ang sumpa. Ngayon, class, mahalagang tandaan, alamat lang ito. Walang historical evidence na nagpapatunay na totoong nangyari iyon. Pero maganda siyang simula para sa isang nakakatakot na kwento. Noong ika-17 siglo, isang French gem merchant ang nakakuha ng bato. Dinala niya ito sa France. Pinaputol, pinaganda, at naging bahagi ito ng koleksyon ni King Louis XIV. Ang kilala nating Sun King. Noong panahong iyon, simbolo ito ng kapangyarihan at kayamanan. Pero dito rin nagsimulang maghanap ng koneksyon ang mga tao. Dahil kalaunan, namatay si King Louis XIV dahil sa sakit. Naging magulo ang paghahari ni Louis XV. At sina Louis XVI at Marie Antoinette ay pinugutan ng ulo noong French Revolution. Kasalanan ba ng diamante iyon? O nagkataon lang na napunta ito sa isang pamilyang nabuhay sa panahon ng kaguluhan? Siyempre, noong panahong iyon, mas exciting pakinggan ang sumpa kaysa economics at politics. Sa gitna ng kaguluhan ng French Revolution, nawala ang diamante. Parang naglaho, parang nag-log out sa history. Pagkaraan ng maraming taon, lumitaw ulit ito sa England. Mas maliit na, mas iba ang itsura, at may bago ng pangalan. Hope Diamond. Ipinangalan ito sa mayamang kolektor na si Henry Philip Hope. Pero ayon sa mga kwento,
Hindi raw natapos ang kamalasan. Unti-unting humina ang yaman ng pamilya. May mga namatay ng maaga, may mga problemang pinansyal. At muli, idinugtong ng mga tao ang lahat sa diamante. Pero class, kung may taong lalong nagpasikat, siya ay si Evelyn Walsh McLean. Isa siyang napakayamang American socialite noong early 1900s. At alam ninyo kung ano ang ginawa niya. Hindi siya natakot sa sumpa. Sa katunayan, ipinagyabang pa niya ang diamante. Suot niya ito sa mga party, sa mga larawan, at minsan pa nga. Isinusuot niya raw ito sa kanyang aso. Parang sinasabi niyang, "Curse! Ano yon? Fashion accessory lang yan." Pero pagkaraan ng ilang taon, sunod-sunod ang trahedya. Namatay ang kanyang anak sa car accident. Namatay ang kanyang anak na babae dahil sa overdose. Iniwan siya ng asawa. At namatay rin ang asawa sa isang mental institution. Namatay si Evelyn na lubog sa utang at problema. Ngayon, class, dito tayo maging parang detective, sabi ng mga historian at psychologist. Baka hindi sumpa ang dahilan. Isipin ninyo, karamihan sa mga may-ari ng Hope Diamond ay hari, milyonaryo, celebrity, socialite. Ibig sabihin, public figure sila. Kapag may nangyaring masama sa kanila, alam ng buong mundo. Pero kapag ordinaryong tao ang nagkaroon ng problema, walang gumagawa ng alamat. May isa pang konsepto na tinatawag na psychological priming. Kapag sinabi sa iyo na malas ang isang bagay, mas madali mong maiuugnay dito ang anumang kamalasan. Sa kasalukuyan, ang Hope Diamond ay nasa Smithsonian Museum sa Washington. Nakalagay ito sa likod ng makapal na salamin. Mahigpit ang seguridad. At milyon-milyong tao ang bumibisita rito bawat taon. Hindi dahil gusto nila itong bilhin, kundi dahil gusto nilang makita kung ano nga ba ang hitsura ng pinakasikat na isinumpang diamante sa mundo. At hanggang ngayon, walang malinaw na ebidensyang nagpapatunay na may sumpa talaga ito. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, class, minsan hindi ang bagay ang nakakatakot, kundi ang mga kwentong ikinakabit natin dito. At kung sakaling may magbigay sa inyo ng Hope Diamond, huwag na kayong mag-alala. Mas malaki pa rin ang tsansang maubos ang pera ninyo sa kuryente kaysa sa sumpa.